Reyna Elena ay isa sa pinakamahalagang karakter sa tradisyong Filipino na tinatawag na Santa Cruzan. Ayon sa tradisyong Kristiyano, si Reyna Elena ang nakahanap umano ng krus na pinagpakuan kay Jesus sa Jerusalem. Dahil dito, naging simbolo siya ng pananampalataya, kabanalan, at debosyon sa Kristyanismo. Sa Pilipinas, si Reyna Elena ang pinakahuling lumalabas sa Santa Cruzan procession. Madalas siyang may hawak na krus at sinasamahan ng kanyang escort na tinatawag na Constantino na kumakatawan kay Emperador Constantine. Dinala ng mga Kastila ang debosyong ito sa Pilipinas noong panahon ng pananakop. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng pag-alala sa paghahanap ng krus ay naging isang makulay na parada na hinaluan na rin ng kulturang Pilipino, kung saan ipinapakita ang kagandahan, sining, at pananampalataya. Para sa maraming Pilipino, ang pagganap bilang Reyna Elena o pagsali sa Santa Cruzan ay hindi lamang basta pampaganda o pagpapakitang gilas. Ito ay isang uri ng panata o pasasalamat sa mga biyayang natatanggap at pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria at sa banal na krus. Narito ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa Reyna Elena ng Santa Cruzan. Mainit ang gabi sa isang bayan sa Laguna. Punong-puno ang kalsada ng mga tao, may mga nagtitinda ng kwek-kwek, mga batang may hawak na lobo, at ang malakas na tugtog ng banda na hudyat ng simula ng Santa Cruzan. Kasama si Basilio sa mga nanonood sa gilid ng kalsada. Kahit matindi ang pagod mula sa trabaho, nakinig siya dahil sa usap-usapang ito raw ang pinakamagarbong parada sa kasaysayan ng kanilang nayon. Sunod-sunod na dumaan ang mga naggagandahang dalaga si Reyna Mora, si Reyna Judith, at si Reyna Faye. Kumukutitap ang kanilang mga gaon sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng arko. Ngunit nang papalapit na ang huling bahagi ng prosesyon, biglang lumamig ang simoy ng hangin, isang lamig na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napansin ni Basilio na biglang tumahimik ang paligid. Ang malakas na palakpakan ay napalitan ng mahinang bulungan at pag-atras ng mga tao. Lumitaw ang huling arko. Walang mga bulaklak ang arkong ito, kundi mga tuyong baging at itim na laso. Sa ilalim nito, naglalakad ang isang matangkad na babae sa suot ang magandang puting gown na puno ng putik sa laylayan. Siya ang Reyna Elena. Habang nasa tapat sa kanya ang Reyna, dahan-dahang tumingala ang babae. Nanigas ang buong katawan ni Basilio. Sa ilalim ng kumikinang na korona at manipis na belo, walang mukha ang babae. Wala itong mga mata, ilong, at bibig, isang maputlang balat lamang na tila isang blangkong papel. Lalong kinilabutan si Basilio nang mapansin niyang ang mga taong may hawak ng kandila sa paligid ng Reyna ay hindi rin gumagalaw ang mga mata, tila mga rebultong sumusunod sa isang sumpa. Tumigil ang Reyna Elena sa harap mismo ni Basilio. Kahit walang bibig, narinig ni Basilio ang isang boses sa loob ng kanyang ulo, isang mahinang tinig. Nahanap mo na ang papalit sa aking trono. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa kalsada. Sa isang iglap, bumalik ang inday ng banda at ang hiyawan ng mga tao. Pagdilat ni Basilio, wala na ang arkong itim at ang babaeng walang mukha. Ang nakatayo na sa harap niya ay ang tunay na Reyna Elena ng bayan, nakangiti at kumakaway. Ipinahid ni Basilio ang kanyang palad sa kanyang namumuwisang noo. Umiling-iling siya at pilit na kinakalimutan ang kakaibang imaheng nakita. Pagod lang to, masyadong matindi ang overtime ko sa factory, pati kung ano-anong kababalaghan na ang nakikita ko. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ay normal, ang mga tao ay masayang kumukuha ng litrato. Ang banda ay tuloy sa pagtugtog ng masiglang martsa, at ang Reyna Elena ay masayang pumaparada. Habang naglalakad siya sa madidilim na eskinita ng Laguna patungo sa kanyang boarding house, pilit niyang ipinapasok sa isip na ang Reyna Elenang walang mukha ay bunga lamang ng kanyang malikot na imahinasyon at kakulangan sa tulog. Pagdating sa kanyang kwarto, hindi na nag-abalang magpalit ng damit si Basilio. Humiga siya agad at mahimbing na natulog. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nauwi sa isang kakaibang panaginip. Natagpuan ni Basilio ang kanyang sarili sa gitna ng isang madilim na kalsada sa Laguna. Ang paligid ay puno ng mga dekorasyon para sa Santa Cruzan, ngunit ang mga banderitas ay gawa sa itim na tela at ang mga kandila ay naglalabas ng asul na apoy.
Sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang matayog na arko na balot ng mga tuyong bulaklak. Sa ilalim nito, nakatayo ang Reyna Elena. Maganda ang kanyang suot na gown na kulay ginto, ngunit habang papalapit si Basilio, napansin niyang ang tela ay tila gawa sa sapot ng gagamba. Inangat ng babae ang kanyang manipis na belo. Doon ay napatigil ang paghinga ni Basilio, ang mukha nito ay isang blangkong papel. Walang mga mata, walang ilong, at walang bibig. Isang maputla at patag na balat lamang na tila isang maskarang hindi natapos. Dahan-dahang itinaas ng Reyna ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Basilio. Kahit walang bibig, narinig ni Basilio ang isang tinig na tila galing sa ilalim ng isang malalim na balon, isang boses na puno ng pighati at pagmamakaawa. Tulungan mo ako, Basilio. Ang boses ay hindi naririnig ng kanyang mga tenga, kundi gumagapang sa loob ng kanyang isipan. Ibaon mo ang corona, ibalik mo ako sa aking mukha bago matapos ang huling gabi ng Mayo. Biglang hinawakan ng Reyna ang braso ni Basilio. Ang lamig ng hawak nito ay tila yelo na bumaon sa kanyang balat. Kasabay nito, ang mga arkong nasa paligid ay nagsimulang magliyab ng itim na apoy, at ang blangkong mukha ng Reyna ay dahan-dahang nagkakabutas, tila sinusubukang huminga sa gitna ng kawalan. Napabalikwa si Basilio sa kanyang higaan, basang-basa ng pawis at humihingal. Panaginip lang yon. Kinabukasan, pilit na ibinaon ni Basilio sa limot ang nangyari. Epekto lang ito ng puyat at overtime sa trabaho. Ngunit habang binabaybay niya ang pamilyar na kalsada malapit sa Industrial Park, biglang tumahimik ang paligid. Ang busina ng mga jeep at ingay ng mga tao ay tila nilamon ng isang makapal at invisible na pader. Mula sa kanto ng isang lumang bodega, lumabas ang isang arko. Hindi ito tulad ng mga makukulay na arko sa Santa Cruzan ng bayan. Ang arkong ito ay gawa sa matitigas na baging na tila mga kamay na nagpupumiglas, at ang mga palamuti nito ay mga tuyong bulaklak na kulay abo. Sa itaas ng arko, nakasakay ang Reyna Elena na walang mukha. Napako ang mga paa ni Basilio sa semento. Ang Reyna ay nakasuot ng gown na kulay pilak, ngunit ang mga tahi nito ay tila gumagalaw na parang mga uod. Habang dahan-dahang gumagalaw ang arko, kahit wala namang humihila rito, itinaas ng Reyna ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang boses sa isip ni Basilio. Mas desperado, mas malungkot. Basilio, ang aking mukha ay nakakulong. Hindi ako makakaalis hanggat hindi binabalik ang ninakaw na alay. Nakita ni Basilio na ang blangkong balat sa gitna ng mukha ng Reyna ay tila kumukulubot, parang isang papel na pilit na hinuhulma, ngunit hindi mabubuo. Mula sa ilalim ng kanyang belo, may tumulong itim na luha, isang tanda ng matinding paghihirap. Tumingin si Basilio sa paligid. May mga kasabayan siyang ibang manggagawa na naglalakad din, ngunit tila wala silang nakikita. Nilalagpasan lang nila ang arko na tila hangin lang ito. Ang Reyna ay para lamang sa kanyang mga mata. Isang malamig na hangin ang umihip at sa isang iglap, nawala ang arko. Ang ingay ng kalsada ay bumalik ng biglaan, dahilan para mapatalon si Basilio sa gulat ng businahan siya ng isang dumaraang truck. Nanginginig ang kanyang mga kamay, alam niyang hindi na ito basta pagod lang at sa kanyang isip, isang imahe ng isang lumang balon sa gitna ng isang abandonadong factory sa Laguna ang biglang lumitaw. Pagkalabas ni Basilio sa factory, hindi na siya umuwi sa boarding house. Sa halip, tinahak niya ang mga maliliit na barangay sa Laguna. Natagpuan niya ang isang grupo ng mga matatanda na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Matapos ang ilang sandali ng pakikipag-usap, isang matandang babae na nagngangalang Tandang Sora ang tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ang Reynang walang mukha. Totoo siya, yun si Elena Victoria. Noong panahon namin, noong hindi pa semento ang mga kalsada nito, siya ang pinakamagandang dalaga sa buong lalawigan. Ayon sa kwento ng mga matatanda, si Elena ang itinakdang maging Reyna Elena sa pinakamagarbong Santa Cruzan noong Mayo 1926. Sa sobrang ganda niya, pati ang mga bulaklak ay tila yumuyukod sa kanyang pagdaan. Ngunit ang kagandahang ito ang naging mitsa ng kanyang kapahamakan. Nang ibang mga dalaga na nais ding maging Reyna ay nagtanim ng matinding galit.
Sa tulong ng isang mangkukulam sa bundok, ipinakulam nila si Elena. Hindi lang siya basta pinatay, ninakaw ng kulam ang kanyang pagkakakilanlan. Sa gitna ng prosesyon, habang nakasakay sa kanyang arko, biglang naglaho ang kanyang mukha sa harap ng maraming tao. Sa takot at hiya, tumakbo siya patungo sa kakahuyan at hindi na muling nakita. Ipinakulong nila ang kanyang mukha sa isang salamin at ibinaon ito sa ilalim ng isang lumang balon. Hanggat hindi na ibabalik ang salaming iyon sa kanya, mananatili siyang bilanggo sa pagitan ng mundo ng mga patay at buhay, naghahanap ng taong may malinis na kalooban na makakakita sa kanya. Nanlamig si Basilio. Naalala niya ang imahe ng balon na nakita niya sa kanyang isip kanina. Bakit ako? Bakit ako ang nakakakita sa kanya? Dahil ikaw ay may dugong mula rin sa bayan ito, at marahil ay dahil may pangatlong mata ka, at may busilap na puso raayo na hingi siya ng pulong. Bago umalis si Basilio, binigyan siya ng matanda ng isang tali ng abakan na binasbasan. Gamitin mo ito para makuha ang salamin. Ngunit mag-ingat ka, Basilio. Ang mga espiritong nababantay sa balon ay hindi papayag na basta-basta mo lang bawiin ang minakaw nila. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Basilio ang muling paglamig ng hangin. Alam niyang hindi na siya makakatulog ng mahimbing hanggat hindi niya natatapos ang sinimulan ng nakaraan. Ang gabi ay malalim na, at ang kalsada patungo sa abandonadong factory kung saan matatagpuan ang lumang balo ay tila naghihintay na sa kanya. Naging mabilis ang balita sa mundo ng mga anino. Sa isang liblib na dampa sa paanan ng bundok, biglang nabasag ang isang banga ng itim na tubig na pagmamay-ari ng matandang mangkukulam na si Matandang Humad. Dahil sa kulam na ginawa ng kanyang angkano, napanatili ng mangkukulam ang kanyang lakas at kabataan sa loob ng isang siglo. Ngunit may isang batas ang kalikasan. Kapag ang ninakaw na mukha ay muling nasilayan ng biktima sa orihinal na salamin, ang sumpa ay babalik sa gumawa nito ng 100 beses at na mas matindi pa. Hindi ito maaaring mangyari kapag nakuha ng lalaking iyon ang salamin. Ako ang magiging mukhang bangkay. Habang tinatahak ni Basilio ang madilim at masukal na daan patungo sa abandonadong factory sa Laguna, hindi niya alam na kumikilos na ang mangkukulam. Gumamit si Humad ng panggagaya, ito ay isang uri ng itim na sining upang linlangin ang pandama ni Basilio. Biglang nagbago ang paligid. Ang kalsada na dapat ay patungo sa factory ay tila naging isang walang katapusang daan ng mga matataas na talahib. Narinig ni Basilio ang tinig ng kanyang ina na tumatawag mula sa dilim. Basilio, anak, umuwi ka na. Mapahanib dyan. Huminto si Basilio. Alam niyang gabi na at malayo ang kanyang ina, pero tila totoong-totoo ang boses. Ngunit nang akmang lilingon siya, uminit ang tali ng abaka na ibinigay ni Tandang Sora na nakapulupot sa kanyang palad. Ang hapdi nito ang nagpaalala sa kanya na ang lahat ng naririnig niya ay isang panlilinlang. Narating din ni Basilio ang lumang balon. Ang paligid ay puno ng mga itim na paru-paro mga alagad ni Humad. Sa ilalim ng balon, nakita niya ang isang kumikinang na bagay sa ilalim niya'y tubig. Ngunit bago pa niya mailubog ang tali, isang anyo ng isang dambuhalang aso na may mapupulang mata ang humarang sa kanya. Ito ang bantay na espiritu na itinalaga ng mangkukulam. Ibigay mo sa akin ang tali mo. Hayaan mong manatiling walang mukha ang reyna, o ikaw ang papalit sa kanyang libingan. Sa sandaling iyon, lumitaw sa likuran ni Basilio ang anyo ng Reyna Elenang walang mukha. Hindi ito lumaban, kundi dahan-dahang lumapit kay Basilio at ipinatong ang kanyang malamig na kamay sa balikat ng binata. Sa pagdampi ng kamay ng Reyna, ang takot ni Basilio ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin, tungkol ito sa katarungang ipinagkait sa kanya ng 100 taon. Sa gitna ng dagundong ng dambuhalang aso at ng mga pananakot ni Humad, hindi na tinag si Basilio. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa taling abaka patungo sa kanyang puso, na tila ba ang lahat ng panalangin at basbas ng mga matatanda sa Laguna ay naging kalasag niya. Sa isang mabilis na galaw, ibinigkis ni Basilio ang abaka sa kanyang baywang at tumalon sa gilid ng balon. Gamit ang kanyang lakas, mabilis niyang nakuha ang kumikinang na bagay sa ilalim ng maitim na tubig.
Sa sandaling mahawakan ng kanyang mga daliri ang malamig na frame ng salamin, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng balon. Ang dambuhalang aso ay naging abo, at sa malayo, isang matinding tilamsik ng itim na usok ang sumabog mula sa dampa ng mangkukulam. Ang sumpa ay bumalik sa pinagmulan nito, at si Humad ay naglaho kasama ng kanyang sariling kasamaan. Hinal na umakyat si Basilio mula sa balon, bitbit ang isang lumang salaming pilak na puno ng mga ukit ng bulaklak. Sa harap niya, naghihintay ang Reyna Elenang walang mukha. Dahan-dahang iniharap ni Basilio ang salamin sa blangkong mukha ng Reyna. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang siglo, nasilayan ni Elena Victoria ang kanyang sarili. Isang milagro ang nasaksihan ni Basilio. Ang patag at maputlang balat ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Lumitaw ang mga matang kasing ningning ng mga bituin sa langit ng Laguna. Ang kanyang mga labi ay nagkaroon ng kulay ng rosas, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi na siya ang nakakatakot na multo ng Santa Cruzan. Siya na muli ang pinakamagandang dalaga. Ang kanyang maduming gown ay naging kasing puti ng ulap, at ang arkong baging sa paligid niya ay namukadkad ng mga sariwang mga bulaklak. Salamat, Basilio, dahil sa iyo, ang aking kaluluwa ay hindi na maglalakad sa dilim. Tapos na ang aking prosesyon. Dahan-dahang naglaho ang anyo ni Elena, na tila mga alitaptap na nagliliparan patungo sa langit. Kasabay nito, naging magaan ang pakiramdam ni Basilio na tila ba tinanggalan siya ng isang napakabigat na pasanin. Tuwing dadaan ang Santa Cruzan sa kanilang bayan, hindi na natatakot si Basilio. Sa halip, tuwing titingin siya sa mga reynang dumadaan sa ilalim ng makukulay na arko, palagi niyang naaalala ang isang reynang sa wakas ay nahanap na ang kanyang mukha at ang kanyang kapayapaan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento at kaalaman tungkol sa Filipino beliefs and culture, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Dito, sabay-sabay nating tuklasin ang yaman ng ating tradisyon, paniniwala, at kultura na tunay na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino.